Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo ay magpapatuloy sa ating series sa First Epistle of John under the heading that our joy may be full. Pero isang nakakatuwang pangyayari, ito ay totoong nangyari, matagal na, sa Long Beach, California. Merong babae at isang lalaki, ang isang lalaki sa babae na umorder sila ng parang chicken joy, a bunch of chicken, sa isang restaurant, parang Jollibee o parang McDonald's sa atin dito. Siyempre para kainin nila, punta sila sa isang picnic garden, malapit lang dito sa kanilang lugar. At yung girl sa counter na accidentally ang naibigay niya na box ay instead of box of chickens, ang nangyari, ang naibigay niya ay pera ng lahat ng kita ng restaurant ng buong araw na yun. So nung sila ay pumunta na sa picnic garden para kumain, pagbukas nila, nakita nila hindi chicken ang laman, kundi pera. Napakadaming pera. Agad nilang ibinalik ang pera at sila ay nag-drive muli patungo doon sa restaurant kung saan ay nag-order sila ng chicken at ibinalik nila yung pera at sinabi nagkamali ang counter girl sa pagbibigay ng kanilang order. Yung manager ay masyadong nagulat sa katapatan ng dalawang tao ito. At dahil sa kanyang pagkahanga doon sa pinakita nila, sinabi niya, kung pwede, huwag muna kayo pumalis. Magpapatawag ako ng media kasi gusto kong malaman ng marami sa ating lugar na kayo ang pinakamatapat na tao na nakilala ko sa lugar nito. Pero yung lalaki ay agad na tumanggi doon sa offer. Ay sabi ko, bakit ayaw mo? Bumulong siya doon sa manager. Sabi niya sa manager, huwag mo ninyo gawin yan. Sapagkat yung babae na kasama ko ay hindi ko kasama. Baka malaman ng iba. No? At marami na yung kasama ko, na asawa ng iba, ay kasama ko. No, ang kwentong yan ay nagpapakita, mga kapatid, na pwede kang maging tapat sa panlabas, pero kung talagang susuriin ng gusto ang pagkatao mo, ay makikita na ikaw ay hindi totoo. Pwede rin na ikaw ay mag-display o magpakita ng isang bagay na kapuri-puri, no? Sa paningin ng iba. Pero kung ito'y titimbangin sa timbangan ng katotohanan, siguro sasabihin nga natin, tinimbang ka, ngunit kulang. A nice person does not mean a godly one. A nice person does not mean a godly one. Tama ba? Now, dito sa binasa sa atin ni Dennis, pinakita rito sa section na ito kung paano in-address ni Apostol Juan ang tanong na paano ba natin malalaman kung sino ang nagtuturo galing sa Diyos at kung sino ang nagtuturo na galing sa Espiritu ng Antikristo. Sino ang nangangaral ng katotohanan at kung sino ang animoy nangangaral ng katotohanan. Now, we ought to remember, brethren and friends, that truth is not just necessary, but a very heart of the Christian faith. Ang katotohanan ay hindi lang kailangan. Ito ang puso ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga, ang mensahe na naisabihin sa atin at paabot sa atin ni Apostol Juan sa unang bumabasa ng kanyang sulat at maging sa ating panahon ngayon ay cultivating spiritual discernment is always the need of times. Ang pagkakaroon ng tinatawag na kaunawaang espiritual ang siyang laging kailangan para sa atin. Kinakailangan natin palaguin, i-cultivate, linangin
ang ating pong pagkaunawa sa maraming bagay upang hindi tayo madaya. At hindi tayo manilang ng maling aral na naglipana sa ating kapaligiran. There is always a need to cultivate spiritual discernment in Christian life. Now, tingnan natin at baybayin natin ang mensahe nito sa tatlong bahagi. Una-una, tingnan natin the dutiful instruction. Pangalawa, the determining indicators. Number 3, the distinguishing identification. The dutiful instruction, the determining indicators, the distinguishing identification. The dutiful instruction. Papapansin natin sa talatang una, chapter 4, verse 1, na inilahati ko sa atin ni Juan ang isang utos o isang instruction. Pero ito'y inilahad niya first, negatively. It is negatively stated. Ang sabi niya, do not believe every spirit. Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Ano sinasabi ni Juan? John was saying that there are times that we ought to be skeptical. May mga panahon din na tayo dapat maging madudahin. There are times that it is right to say, I don't know, I am not sure about this, or I have reservation for that. Especially when we are confronted with the thing that has something to do with spiritual matters. Lalo pa nga, kung ang nasa harapan natin ay mga bagay na may kinalaman sa espiritual. Bakit? Sapagkat ang nakasalalay rito ay hindi yung pera mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung pangalan mo, kundi ang kaluluwa mo. In other words, there are times that unbelief may be indications of spiritual maturity, just like a belief. May mga panahon din na yung hindi ka agad naniniwala ay isang indikasyon ng iyong paglagong espiritual. Hindi lahat ng nangangarap ng katotohanan ay talagang nasa katotohanan. Hindi lahat ng mga nagsasabing Kristiyano sila ay talagang mga tagasunod ng ating Panginoong sa Kristo. Hindi lahat na may hawak ng Biblia ay niyayakap, tinuturo, ipinamumuhay ang mga nakasaad sa banal na kasalanan. Hindi lahat na nakasuot ng damit na puti at merong nakahang na stethoscope sa kanyang leeg ay totoo. Natatandaan ko nga nung araw, nung pinanganak yung aking bunsong anak na si Justin, ay nag-stay kami sa hospital ng 1.5 months pa. Dahil nagkaroon siya na may na-detect na isang bakterya sa kanyang katawan na kinakailangan gamutin sa loob ng isang buwan at siya ay naka-confine doon sa Viluna, doon sa AFP Medical Center. Ngayon, ang tawag dyan, yan ay hospital ng mga sundalo. No? So doon kami, nag-stay kami doon. Doon na kami nakatira. Halos. No? At paggaling ko pag Sunday, paggaling dito, diretso ako sa ospital para sa mga misis ko. No? Pag Miyerkules, uuwi ako, babalik ako sa gabi. Alam nyo, madalas, nakapag-disente pa ako pagka papasok pumunta galing sa Mr. Church. At kung natatandaan ng mga dati mga anak ng mga membro dito, madalas akong nakasuot ng puti. Mahilig ako magsuot ng puting damit at puting pantalon. Hindi ko na ginagawa ngayon yan. Pero noon, madalas yan. At pag darating ako doon sa ospital, napagkakamalan ako, doktor na sundalo. Kaya siguro siya doon nila. Hindi ko naman sila biniligo. Sinasabi ko na. Mga kapatid, sinasabi rito, do not believe every spirit. But the statement has a positive instruction, positively instructed. But test the spirits whether they are from God. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y galing sa Diyos. Si Juan ay tinatawagan niya ang kanyang mga bubunting mga anak at mga sumusulat, ang mga bumabasa ng kanyang sulat, to exercise spiritual discernment. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit si Lucas, nung kanyang isulat ang aklat ng mga gawa,
binanggit niya na ang mga Kristiyano sa Berea ay mga taong pararangal. Bakit? Sabi sa Acts chapter 17 verse 11, sapagkat sila'y nakikinig, tinatanggap nila ng may kagalakan ang salita ng Diyos na ipinapangaral ni Apostol Pablo at ni Silas. Pero, matapos nilang tanggapin at pakinggan, sinusuri nila ang banal na kasulatan kung ang sinasabi nga ni Pablo at ni Silas ay galing sa Diyos. They realize that Paul may be sincere and passionate in his delivery, but they must go back to their Bible to assess if what Paul said is from God or not. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Juan. Nung sabihin niya, test the spirits whether they are from God or not. At ang dahilan ay binigay niya rin sa huling bahagi ng talatang 1. Sapagkat, sabi dito, maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. In most cases, ang mga bulaang tagapagturo o mga mangangaral ay hindi lang mahusay sa larangan ng pananalita, yung tinatawag na communication skills, kundi nakagagawa rin sila ng mga bagay na spectacular. No? Spectacular things in the eyes of his audience. Kaya nga, kung inyong natatandaan, nung ang mga Israelita ay malapit ng tumawid ng ilog ng Jordan upang kanilang aminin ang Kanaan na siyang lupang pangako, may paalala ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Ano ang paalala ng Diyos sa kanila? Buksan nyo sa Deuteronomy chapter 13 verses 1 to 5. Deuteronomio, kapitulo 13, talata 1 hanggang 5. Ito ang mababasa natin. Kung may lumitaw sa inyo na isang propeta o isang mapanaginipin ng mga panaginip at bigyan kanya ng isang tanda o kababalaghan at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kanyang sabihin sa inyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran sila, huwag mong papakinggan ang mga salita ng mga propeta iyan o nang mapanaginiping iyon sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya. Tutupad ng Kanyang mga utos, susunod ng Kanyang tinig, maglilingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya. Talatang 5. At ang mga propetang iyon o ang mga mapanaginiting iyon ay papatayin sapagkat siya nagsasalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at tumugos sa inyo sa bahay ng pagkaalipin upang iligaw ka sa daan na iniutos ng Panginoon mong Diyos upang iyong lakaran. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna ninyo. Nakita ninyo na maging ang mga bulaang guro, sabi rito, mga mapanaginipin, mga propeta, na pwedeng gumawa rin ng mga wonders and miracles. No? Pero ang totoo, ginagawa nila yung paglaanong mapalayo ang mga tao sa tunay at buhay na Diyos. Anong gagawin niyo sa kanila? Sabi ni Moises, huwag kang makipag-dialogue sa kanila. No? Ano sabi? Patayin niyo sila. Hindi, no? Sapagkat ginagawa nila ang mga bagay na salungat sa plano at kalooban ng Diyos. Now, of course, kung i-apply natin yan sa bagong tipanan, hindi naman ibig sabihin papatayin natin yung mga bulaang guro kung mayroon dito, no? Itali natin yan dito sa poste nito at sipakong natin. Kaya, mabuhay natin hanggang mamatay. Hindi naman po, kasi sapagkat yung lumang tipanan. Sa lumang tipan, ang church at ang state ay magkasama. No? Sa bagong tipan, ang church at ang state ay magkahiwalay na. No? Ang punto rito, kung i-apply natin, kung mayroong nagtuturo ng mali, kahit gumagawa pa ng kapamalaghan, pero hindi ayon sa banal na kasulatan ng kanyang tinuturo, ano gagawin? Layuan siya. O
O kung nakapasok na siya sa loob, ito lang siya sa samahan ng mga kapatiran sa loob ng Iglesia. Yun ang ibig sabihin niya. Sapagkat ang katotohanan ng Diyos at ni Kristo at ang Ebanghelyo ay hindi pwedeng kompromiso o pwedeng ibaba ang pamantayan nito for the sake of accommodations. Hindi lang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20. Kung natatandaan nyo, si Pablo, nung nasa Efeso siya, nakita niya ang possibility na hindi niya na muli makikita ang mga kapatiran sa Efeso. Pinatawag niya ang mga pastor sa Efeso at nagbigay siya ng huling payo sa kanila. Basahin natin ang huling payo ni Pablo sa mga elders sa Ephesus sa Acts chapter 20 verses 28 to 30. Ito ang kanyang payo. Verse 28 to 30, Acts chapter 20 verses 28 to 30. Ito ang sabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kanila ay inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang mapangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pagkalis ko, papasok sa kalagitnaan ninyo ang mga mapapangis na asong guba na walang patawan sa kawan. At lilitaw ko na sa inyo na rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay ng lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kapansin-pansin na ang unang payo ni Apostol Pablo sa mga pastor sa Efeso, bantayan ninyo ang inyong sarili. Sino? Babantayan nila, of course, yung tupa, yung kawan, pero ang unang-unang dapat bantayan ang inyong sarili. Pay attention to yourselves. Bakit? Even pastors are not immune to the possibility of moving away from the truth of Scriptures. Meron ako mga kilalang pastor, na nangangaral ng may katapatan noon. Tinaturo ang katotohanan, ipinangangaral ang Ebanghelyo ng katotohanan. Pero ngayon iba na ang kanilang mga mensahe. Ang mensahe nila ay health and wealth gospel. Engrossed with signs and wonders as part of their ministerial work as missionaries and pastors. Sinasabi na nila, hindi na natin kailangan ng kautusan, ang Ten Commandments, sapagkat nasa ilalim na tayo ng biyaya. Ito po ay hindi tama. Kaya nga, kailangan natin ipanalangin maging ang inyong mga pastor. No? Na sa tingin niya nangangaral ng katotohanan, pero dapat pa rin ipanalangin na sana'y bantayan nila ang kanilang puso. Maging mapagpakumbaba lagi sa harap ng Panginoon upang mapangalagaan ang tupa sa tamang klase. Pangalawa, tingnan natin the determining indicators. Tingnan natin ngayon, ano ba ang mga batayan para makita natin o malaman natin kung ang turo ay galing sa Diyos o galing sa kaaway ng Diyos o tinatawag na Espiritu ng Antikristo. Unang-una, pinakapahalaga, yung tinatawag ng clarity about the person of Christ. Talatang 2 ng ating pong text ay makikita natin, ang sabi rito, chapter 4 verse 2, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Verse 3, at ang bawat Espiritong hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating na ngayon nasa sanlibutan na. Dito, makikita natin ay sinamarize ni Apostol Juan ang Ebanghelyo. At ang kanyang summary ay patungkol doon sa pagka-persona ng Panginoong Jesucristo. Ang isang bagay na muna niyang binigyan din, si Kristo ay Diyos. Siya ay umiiral na bago pa siya ipanganak doon sa Bethlehem. Ano natin nasabi? Sabi doon, Jesus Christ has come in the flesh. So si Kristo na ay dumating sa laman. Ano yung tinatawag nating implication nun? Ang implikasyon nun, kung siya'y dumating sa laman, ibig sabihin, bago siya dumating sa laman, umiiral na siya. Narito na siya. Di ba? Yan din ang sinabi
sinabi ng Panginoon sa Kristo patungkol sa kanyang sarili sa John chapter 8 verse 58. Di ba yung mga Hudyo, sinabi sa kanya, sinabi nila kay Jesus Christ, mas dakila ka ba kaysa sa aming amang si Abraham? Ano sabi ni Jesus Christ? Bago ba si Abraham ay ako na? Before Abraham was, I am. Ibig sabihin, kung ang isang tao o isang grupo ng pananampalataya ay tinatanggi na si Jesus ay Diyos, masakit man ang katotohanan, yan ay may espiritu ng Antikristo. On the other hand, ang statement na binanggit dito sa verse 2 ay nagpapahiwatig din na hindi lamang si Kristo ay Diyos na totoo, kundi si Kristo ay totoong tao. Anong sinabi doon sa talata? Jesus Christ has come in the flesh. Si Kristo ay totoong tao. Hindi siya mukhang tao. Hindi siya animong tao. Hindi siya 50% Diyos at 50% tao. Pag pinagsama, 100% na. Hindi. Siya ay 100% Diyos, siya ay 100% tao, at siya lang ay may ganyang klase ng kalikasan na nagsanib sa isang persona ng ating Panginoong Kristo. Yan ay isang hiwaga na dapat natin tanggapin. No? Tinataglay ni Jesus ang lahat ng katangian ng pagiging tao. Maging ang limitasyon ng pagiging tao. Wala tayong panahon para i-discuss natin ang doctrine ng humanity of Jesus. Pero siguro, tingnan natin saglit, ano ba ang kahalagahan ng pagkakatawang tao ni Jesus? Yung kung kahalagahan na si Kristo ay totoong tao, 100% at hindi 50% lang. Ano ang halaga noon? Ang unang halaga niyan, mga kapatid, ay kung si Kristo ay hindi totoong tao, hindi siya pwedeng maging representative natin sa Diyos. He could not be our representative. He could not be what Paul calls in 1 Corinthians 15, the last Adam. The second Adam. Alam niyo, pumunta rito si Kristo sapagkat tinupad niya ang hindi tinupad ni Adan. Ginanap niya ang hindi ginanap ng unang Adan. Hindi nagampanan ni Adan ang totoong kahulugan ng pagiging tao. Ang tao ay hindi lang kung ano yung nakikita mo sa itsura niya ngayon. Ang totoong kahulugan ng pagiging tao, siya ay image of God. Ibig sabihin, he will image God. Kanyang gagawin, ipakikita niya sa kanyang pagiging tao ang pagiging kawanis ng Diyos sa kanya. At yun ang hindi nagawa ni Adan nung siya'y mahulog sa kasalanan. At yun ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Si Kristo lang ang gumanap ng totoong kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Lahat kulang. Kulang ako, kulang kayo, kulang ang unang Adan. Si Kristo lang ang totoong gumanap ng totoong kahulugan ng pagiging tao. Kaya kung hindi siya totoong 100%, he could not be our perfect representative. He came to be our substitute. He came to be one of us, of course, without sin. He came to be the perfect sacrifice. Sa kanyang katawan, tinanggap niya ng buo-buo ang galit ng Diyos na banal upang siya maging isang ganap na tagapagligtas ng mga makasalanan tulad natin. No? And furthermore, brethren, ano ang kahalagahan na si Kristo ay totoong tao? Upang tiyakin sa bawat isa sa atin ng mga Kristiyano na naiintindihan niya kung ano ang ating mga pag-ibig, ano ang ating mga pakikibaka, kung ano ang ating mga pagdurusa, sapagkat naranasan niya yan nung siya'y naging tao. Alam niya ang pagdurusa ng mga Kristiyano, lalaki at babae, sapagkat siya mismo nakaranas niya. Sabi ng Hebrews chapter 4, verses 15 to 16. Hebrews 4,
15-16, sapagkat tayo'y merong isang pinakapunong pare na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa sa tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Kaya lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Now, ako'y nakatitiyak na marami sa inyo rito ay nakakadanas ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang asakit, iba't ibang mga kalungkutan, no? Maaaring discouragement, frustration, dahil sa kahinaan ng inyong puso, at dahil din sa kahinaan ng mga tao sa inyong paligid, na-apektuhan ka, napofrustrate ka, nadidisappoint ka, hindi ba? Ang gusto ko sabihin, then, na alam ko, na marami sa atin dito, minsan, ay may mga karanasan na hindi mo maintindihan at nangyari sa iyo. Maaaring wala ka namang ginawang mali, wala ka namang ginawang kasalanan. Pero bakit may masaklap na karanasan na dumating sa buhay mo na hindi mo maintindihan? Mga kapatid, walang anumang kagamitan, walang anumang pagsubok, walang anumang sakit, walang anumang masaklap na karanasan na hindi nadanasan at hindi tinayuan ng ating Panginoong Jesucristo. At yung katotohanan na yan, kapag naiintindihan natin, doon natin malalaman na ang ating Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas at ating Panginoon. Naiintindihan tayo. Naunawaan tayo. Kaya hangad niya na tulungan tayo sa panahon na tayo dumadaan din sa ganong sitwasyon. Sapagkat minsan sa nakaraan, dinaanan niya ang ating mga pinagdadaanan. Di ba? Ano nyo? Pagka yung mga tao talagang matulungin, yung mga tao maawain, yung mga may mayaman na maawain, usually yung mga tao, minsan naging mahirap. Minsan naging wala. Minsan kapos din. Kaya naiintindihan niya yung nararamdaman ng mga kapos. Mga tao hirap na hirap. Kasi yung mga tao lumaki sa kayamanan. Diba? Bakit tumulong yan? Pero yung iba eh. Iba talaga yung dumaan ka talaga sa hirap eh. No? Pero medyo nararamdaman mo, yung nararamdaman ng mga tao kapit at yung mga tao hirap. Kaya din naman yung Panginoon. Kaya napakalagang maintindihan natin si Kristo ay totoong tao. 100%. No? Another criteria, the conquering work of the Spirit. Verse 4. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong binaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Now dito, hindi lang nagbibigay si Juan ng isang criteria na para natin malalaman kung ang nagtuturo ay galing sa Diyos o hindi. Kundi binigyan niya ng katiyakan na kung ikaw ay totoong Kristiyano, meron kang ability to overcome the false teachers or the false teaching. No, yung salitang overcome, hindi ibig sabihin ay ni-wrestling mo at tinalo mo, no? O you put him down or you wipe him out. No, hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Kundi ang ibig sabihin nun, meron, dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo, meron kang kakayanang madetect kung sino nagsasabi ng mali at tama. Merong discernment. Itong turo na ito mukhang hindi tama. Hindi galing sa Diyos. Nagkakaroon ka natin ito na spiritual alertness. This is amazing reality, brethren. No? Sinasabi rito ni Juan na bagamat ang mga Kristiyano dumarating din sa pagdududa, dumarating din minsan sa tinatawag na wavering of this faith, pero hindi siya lubusang malulupig o ultimately matatalo ng anumang karanasan o anumang maling katuruan sapagkat ang Espiritu Santo nasa Kanya. At yung Espiritu Santo na nasa Kanya, nananahan sa Kanya, ang tutulong sa Kanya na makita ang tamang landasin ayon sa salita ng Diyos, na mabantayan siya, no? Sa daan ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, na matulungan siya na ang kanyang pananampalataya ay maging kontrolado ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nandiyan ng Espiritu Santo sa iyo. No, maaaring, iba-iba nga lang ang paglago natin, pero kung totoong Kristiyano ka, nasa iyo ang Espiritu Santo.
Pero naniniwala tayo sa tinatawag ng perseverance of the saints. Diba? Bakit? Yung perseverance of the saints, hindi lang po yan basta turo na, Christian ka, sigurado. Dire-diretso ka, magtitiis ka. Hindi, kasi bibigay ng Panginoon, ng Espiritu Santo sa iyo, para tulungan ka niya. No? Na malabanan ng iba't ibang kalituhan, kamalian, o maaaring at iba't ibang kapigatian na darating sa buhay mo. True Christians will persevere to the end because the Holy Spirit indwells the true believers. Na marami akong mga tao na nasa isip ko pa hanggang ngayon na dati ay aking hinahangaan dahil sa kanilang kaalaman sa Biblia. Yung iba, magagaling talaga magpaliwanag. Yung iba, tingin ko noon, yung panahon na yung tapat sila sa Diyos. Pero, kung iisa-isahin ko, sa isipan ko yung isa, ay membro na ng isang cultic religion. Yung isa, hindi na naniniwala sa Diyos. Yung isa, wala nang interes sa mga bagay ng Diyos. Yung isa, inagaw na ng kamunduhan. Ano ang paliwanag dyan? At minsan noon, yung mga, ako ba na nagtatanong sa sarili ko, bakit nangyari sa kanila yan? Mga hinahangaan ko. Mga tingin ko yung mga magagaling sila. Ang sagot ay ito. Maaaring magaling sila. Maaaring totoo nung panahon na yun ay sincero sila. Pero hindi talaga sila totoong Kristiyano sa pasimula pa lamang. Hindi nananahan ng Espiritu sa kanila. Sapagkat kung nananahan ng Espiritu Santo sa kanila, sila yung mga totoong mananampalataya. Sabi ng Biblia, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas dakila siya. Mas dakila siya sa mga problema natin. Mas dakila siya sa mga maling katuruan na naglipana sa paligid. O mas dakila siya sa mga trials na darating sa buhay natin. At pwede namin awitin yung awit, sa bahagi sa awit kay John Newton sa Amazing Grace. Diba? Through many dangers, toils, and snare, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Last but not the least, the distinguishing identification. Sa verses 5 and 6, ito ang makikita natin. False teachings are worldly in disposition, while faithful teachings are apostolic in origination. Basahin natin ang talata 5 hanggang 6. Sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan ang kanilang sinasabi at pinakikinggan. Sila na nasa sanlibutan. Kami ay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. At ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito'y ating nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang ibig sabihin, dalawang comparison yan, mga kapatid. Ang madalas na turo, ang mga madalas na ugali o laman ng panangaral ng mga bulaang guro, mga bagay na sinasang-ayunan ng karamihan sa mundo. No? Samantalang ang tinuturo ng mga matatapak na mga ngaral ay galing sa turo ng apostol. Somebody said, the great commandment of the false teachers is, do whatever your heart desires. Di ba mga turo na merong appeal sa sinful hearts? Gusto ng puso mo? Gusto mo marinig? Yung kinikater yung tinatawag na relativistic world. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang mundo ng relativism. Ano ba sabihin ng relativism? What is good to you? No? Maybe good to you only, but not to me. What is wrong to you? Maybe wrong to you only and not to me. Ganyan ang relativistic world. Diba? Mga turo na popular sa opinyon ng karamihan. Yung tinatawag na nagbibigay daan sa tinatawag natin ngayong morality based on preference. Ano ba yung mga ganyan turo? Health and wealth gospel. Ang gusto ng Diyos, yumaman ka. Ang gusto ng Diyos, mapalaya ka sa karamdaman ngayon. Kaya kung ikaw may sakit, ano? Hindi natutupad ang gusto ng Diyos sa buhay. Kailangan wala ka ng sakit. Hindi ka nauubos.
Hindi ka na sisipunin. Hindi ka na maglalagnat. Wala nang sakit sa ulo. Wala na lahat. Ang mata mo, alisin mo lang sa lamig. Ang malinaw na ang iyong paningin. Ano ba? Kung ikay na sa Diyos. Ha? Ang gusto ng Diyos, yumaman ka. Ha? Ano ang laman ng bulsa mo? Wala! Wala! Ibig sabihin, hindi kayo wala sa Diyos. Ang totoo na sa Diyos, ang kinin mo ang kayamanan ng mundo. Ang iyong bank account, lahat. Meron ka sa BPI, sa BPO, lahat na. Ano ba? Transgenderism. What is, pinaliwanag sa atin dito, di ba? Ano yung transgenderism ngayon, di ba? Ngayon, sa England, no? Yung mga bata, huwag mong sasabihin, o ikaw, saan ka? Punta ka sa CR. Huwag mong sasabihin, o ikaw, babae ka. Dito ka sa pagbabae. Ay, ikaw naman, dito ka sa paglalaki. Bawal na yung sabihin niya. Hayaan mo sila pumili. No? Hayaan mo sila pumili. Baka feeling nila, lalaki sila, pero babae sila. Kasi maaaring sila ay babae sa katawan ng isang lalaki. Yan ang tulong ngayon, di ba? O, self-esteem. Ano yung self-esteem? Paghanga sa sarili mo. Hangaan mo ang sarili mo. Ha? Masyado mo dinadaw. Hangaan mo. Magaling ka, George. Magaling ka talaga. Buhi ka. Samantalang ang matapat na pangangaral ay maaaring nakasasakit. Ha? Maaaring sisirain at iibahin ang iyong tradisyon. Maaaring aalisin ka sa iyong comfort zone. Pero ito'y tiyak na magdadala sa iyo sa daan ng kabanalan, sa daan ng kabuhiran, magdadala sa iyo sa totoong pagiging kamukha ni Kristo sa katangian, magdadala sa iyo sa kaliwatan. Yan ang turo ng mga apostol. Yan ang turo galing sa Diyos. Yan ang katotohanan. Yan ang daan ng buhay. Panalangin ko at panalangin ko sa sarili ko sa bawat isa sa atin. Nabigyan tayo ng tinatawag na discerning hearts at all time. No? Sana makilala natin, magkaroon tayo ng discernment. At lumago tayo sa discernment. Of course, kailangan mo magbasa ng Bible. Kailangan mo mag-pray. Kailangan mo dumalo sa mga pagkakabipong mula dito. Upang lumago ka sa tinatawag na spiritual discernment. Pero kung meron dito na hindi pa nakakakilala kay Kristo, kung meron dito na hindi pa mananampalataya ng Kristo, sigurado po, hindi mo naiintindihan yung spiritual discernment na yan. Kailangan mo si Kristo ngayon. Kailangan mo natanggapin siya, no? Bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kailangan mo manampalataya ng lubos sa Kanya. Isuko ang sarili mo sa Kanya. Hindi ka lang niya patatawarin at ililigtas. No? Ang gagawin niya sa iyo, bibigyan ka niya ng mata para makita mo ang katotohanan na patuloy na magdadala sa iyo sa buhay na higit na makulay. Buhay na higit na kapakipakinaman, maluwalhati para sa kalamanan at para sa iyo sa iyo. Manalangin tayo. Maraming salamat sa inyo, Panginoon.